Hello, sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan tayo po ay nagbabasa ng mga sitas na ipinagkaloob sa bawat kampanin para sa nating bigyan ng buhay. At ang aralin po ngayon ay dalawa. Ang una po natin bibigyan ng buhay ang ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa kapitulo 10, versikulo 8 hanggang 13. Basahin muna natin. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo hindi lang para sa mga taga-Roma, kundi sakop na rin tayo dito na pag-aaralan natin ito. Ano ba ang magiging kaugnayan nito sa ating mga nandirito sa poop na ito? Ang sabi po ay ganito. Datapwat, ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig, at sa iyong puso sa makatuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangarap. Ibig kong sabihin dito, pagamat po mayroong mga sinuko para ipangaral ang salita ng Diyos. At nandiyan naman tayo sa upuan na kung saan binigyan natin ng oras o pagpapahalaga na hindi masayang na mapakinggan natin ang salita ng Diyos na tinatalakay dito sa unahan. Bilang tagapakinig, anumang bagay na ating tinanggap ng ating mga kainan at ating pinagnilay-nilayan, kapag iyan po ay nagkaroon ng ugat o kaya binago yung ating pananaw sa buhay, yung ating pagkatao sa pamamagitan lamang ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Hindi po malayo sa atin na magawa natin ang isang bagay na magsisi sa ating mga kasalanan. Dahil po, ang salita ay hindi lang naman sa mga tao na pinili ng Diyos, kundi ito po'y para sa lahat. Ano man ang kalagayan natin, tayo man ay puno ng problema, laging may karamdaman, laging aburido, o laging nag-iisa, o kaya tayo ay isang makasalanan na kapag ang salita ng Diyos ang nagpukaw sa ating unawa at sa ating mga kaisipan, malaki po ang magagawa nito sa ating mga buhay. Na ang salita ng Diyos, sabi dito, hindi malayo. Nandiyan lang yan. Ang magiging bunga po niyan, yung pagiging isang bagong nilalang na walang iba ang magsisi ng kanyang mga kasalanan. Bakit po magiging bago? Kasi kung halimbawa, sa oras na hindi ka pa nabago, mayroong mga taong kasalamuhan ka, palagi kang kausap. Pero sa oras na tinanggap mo yung aral, halimbawa, nagkita kayo kanina ng alas 10, pumunta ka dito ng alauna, napakinggan mo yung salita ng Diyos, at paglabas mo, iba ka ng tao dahil nagsisi ka na ng kasalanan. Ang mangyayari po niyan, iba na ang magiging pagkakakilanlan sa atin ng ating kapwa. Lalong-lalo na kung meron na tayong mga pagpipigil sa mga bagay
na nakasanayan natin. Halimbawa, yung mga kaibigan natin, palaging nagsusugal, ngayon, hindi mo na ginagawa, ibig sabihin, nagsisi ka na. Halimbawa, mabisyo ka, palagi kang umiinom o lasing, nung tinanggap mo ang aral ng salita ng Diyos, natutunan mo ng iwasan ang magtagay. Kaya, sabi dito, ang salita ay malapit sa iyo. Ano man ang ating kalagayan sa buhay, makasalanan man tayo o hindi. Hindil man o Hudyo, mabuti man o masama, alipin man o laya, ang salita ng Diyos ay hindi po malayo sa atin. Sa oras na ito'y ating pinakinggan, tinanggap, at pinagnilay-nilayan, at ito'y ating isinabuhay, maaari nating sabihin sa ating sarili. Pagamat hindi tayo nakapagsisimba, pero marunong din naman pala tayong magpuri sa Diyos. Yan po ang nagiging resulta ng tagapakinig. At lahat naman tayo nagsimula sa tagapakinig. Kasi dati noon, nandiyan din ako sa upuan na yan, yung mga nagsasalita dito, yung mga sinaunang ibanghilista. Pero dumarating po ang pagkataon na, sabi nga, in the right time, tamang panahon, na ang pagtataga kasi ng Diyos, hindi natin alam yung bukas, pwedeng ngayon, itinatanggi pa natin na magsalita o magbanggit man lamang ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Pero pwede natin sabihin, ito hindi pa natin panahon. Pero kapag nabuksan na ang ating kaisipan at ito na yung tamang panahon o pagkakataon, magagawa natin ang isang bagay na hindi natin palaging ginagawa. Kaya, doon po nagsisimula yung sa pagtanggap, yung tinatawag na pananampalataya. Kasi po yung pananaw natin sa buhay, mababago po yung dalang-alam lang natin, si Kristo, bumaba dito sa lupa, nag-alay ng kanyang buhay, ang tingin natin, kamang-mangan yung ginawa niya. Alam niya na nasa taas siya, bumaba pa siya dito para mamatay lang. Diba? Sasabihin natin, kalokohan. Pero, kung ilalakip natin yung pananampalataya na kaya pala niya ginawa, na isinagkripisyo niya yung kanyang pagka-Diyos at bumaba dito sa lupa, para lamang ialay ang kanyang buhay dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. At kapag iyan ay pinagnilay-nilayan natin, masasabi natin, yung sakripisyo ng kanyang ginawa ay napaka-makabuluhan. Dahil po, ang kasalanan ng tao, hindi po siya kayang bawiin o sa pamamagitan ng pag-aalay ng sarili nating alay para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Dahil, yun po ay gawain noon nung nasa ilalim pa tayo ng kautusan. Pero ngayong nasa ilalim na tayo ng kautusan ni Kristo, ilalakip na lang natin yung pananampalatayang ito sa kanyang ginawa. Na kaya siya nagdipa, kaya niya tinanggap ang lahat ng latay, nabilad doon sa bundok ng Golgota, nagsakripisyo at napakarami siyang tinanggap na hagupit o palo o pagdurusa, alang-alang pala yan sa bawat isa sa atin. Ngayon, kapag binubuksan ang ating puso na pagtanggap doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, sisibol po doon ang tinatawag na pananampalataya. Sasabihin nito, kaya pala siya bumaba dito sa ibabaw ng lupa dahil sa akin, dahil sa iyo, sa kanya at para sa ating lahat. Kaya kapag ang isang puso ay binago, ang salita ay lalabas na dyan. Sabi nga, hindi malayo. Sabi dito, sa paglilinaw, ang salita ay malapit sa iyo. Yun nga lang, kung merong ego o pride, hindi malayo. Kasi, isang tigas yun ng, pinatigas ang puso. Pero sabi nga,
Kung marinig ikanan ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Kapag nasapol na ng Ebanghelyo, hindi na kailangan pang kontrolin ang sarili. Kung lumuha ka dahil iyon na yung mismo yung tinatawag na salita ng Diyos. Dahil ang sabi sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay buhay, banal, at mabisa kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tumatagos talaga siya sa puso, sa bawat paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu sa mga kasukasuan ng bawat isa sa atin. Kaya, doon na tayo nakapagpupuri sa Diyos. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ito na po yung pinag-uusapan natin, kaligtasan. Kung pag-aaralan natin, napakaraming tinatawag na kaligtasan. Halimbawa, nanalangin ka ngayon, o kaninang umaga, paggising natin, na hindi tayo mapahamak sa buong maghapon hanggang sa makauwi. Ang isa na yun sa tinatawag na kaligtasan. Pero, ano po ba ang sinasabi dito ni Apostol Pablo na kaligtasan? Na, sabi dito, kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka ng iyong puso, ay nabinuhay siyang mag-uli. Kung pag-aralan natin, kung sa pamamagitan lamang ng bibig, nagawa natin ang purihin si Kristo at sampalatayanan siya ng ating puso na kaya pala siya namatay, hindi lang pala magtatapos doon, kundi meron pang pagkakataon siya'y buhayin na mag-uli. Na iyan po ang pinagkakahulugan ng tinatawag na bautismo na ating tinatanggap. Na walang iba, nililinis tayo sa pamamagitan ng salita at ng tubig. Hindi nangangahulugan na, hindi pagka meron kasing literal na tubig na bautismo, at mayroong spiritual na tubig na bautismo. Ano pong ibig sabihin nun? Yung literal na tubig, yung nakikita natin. Yun ang nagiging pamamaraan na ilulubog doon, kasama ng namatay ang ating dating pagkatao. Dapat paglubog doon, putol na rin yung dati nating pagkatao. At nung hinango, ito na yung bagong pagkatao. Ibig sabihin, kung dati nung masuwayin ka ngayon, binautismuhan ka, hindi ka na ngayon masuwayin. Pero ano yung spiritual na tubig? Ang spiritual na tubig ay hindi po siya nakikita. Pwede siyang makita natin, pero nandyan lang siya sa harapan natin. Dahil ang spiritual na tubig na pinakakailangan ng tao, walang iba, yung pagsisisi ng kasalanan. Yung luhang lumalabas sa ating mga mata. Yan po ang ibig sabihin ng pagtanggap at pagsampalataya ng ating puso kay Kristo. Bakit po? Ano kung magiging pagkakaiba nun? Kasi po, yung literal na tubig, kahit 10 beses ang ilubog, iba-ibang pastor o ministro pa ang lumubugan natin. Kung sabi sa Bicol, banul-banulon, kung yun pa rin at hindi maiwasan magtaya ng waiting o loto, wala pa rin pagbabago. Unlike doon sa lumuha talaga at nagsisi at tandaan niya ng kanyang sarili, ng kanyang nag-iisang kaluluwa na hindi niya papasukin ang mga bagay na masama. Dahil po, kaluluwa mismo ang nakasalalay dito, yung inihanda ng Diyos na kaligtasan sa bawat isa sa atin. Dahil babaguhin niya po yung puso. Kung ano yung nandito na,
Kung halimbawa, nalinis na, mawawala na din yung mga latay ng mga dati nating pagkatapon. Sabi nga, sapagkat sa kasaganaan ng kanyang puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Sabi sa yung malilit na Bible, kung ang bibig, siyang laman ng bibig. Ngayon, makikilala na tayo sa pamamagitan ng mga salitang binibitawan natin. Kung iyan ba ay destructive o constructive na mga bagay na lumalabas sa ating mga dila. Halimbawa, kung iyan ay panira sa kapwa, destructive yun. Pero kung halimbawa, pagpapatibay na, kumbaga, mahina tayong pundasyon, papalakasin pa lalo ng pag nagsasalita tayo parang nakakahikayat na mas lalo pa natin pag-ibayuhin ang ating ginagawa. Yun na yung mga constructive. Ngayon, ang kaligtasan dito, yung nag-iisa nating kaluluwa, isi-secure natin. Halos parehas lang yan dun sa palagi kong sinasambit, insurance. Kung ang kamatayan, pinaghahandaan natin sa insurance. Para, halimbawa, insurance doon sa kabaong, insurance doon na pag namatay, may makukuha yung pamilya. Yung baga, sinisecure natin na mayroong tatanggapin. Dito naman, isisecure natin yung nag-iisang kaluluwa na sa buong panahon na pinag-ingatan natin at nabuhay tayo dito sa ibabaw ng lupa. Dapat hindi lang magtapos sa kamatayan hanggang simenteryo, kundi dapat ang kaligtasan na pagkaabangan natin yung pagbabangon na mag-uli sa mga patay. Dapat kasama tayo doon sa mga pinili ni Kristo na mapapasama doon sa kanyang kaluwalhatian at hindi doon sa pagdurusa. Yan po ang gawin nating objective o hope sa bawat isa sa atin na isecure ang ating nag-iisang kaluluwa papunta doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero titingnan po natin yung mga banner natin. Palaging nga talaga yan yung hope, yung pag-asa. Na ang inaasahan natin, walang iba, ang kaligtasan ng bawat kaluluwa natin. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng sa kanya'y nagsisampalataya ay hindi mapapahiya. Hindi po magsasayang. Na, bagamat tayo ay napapagod na, hindi na matapos-tapos ata yung linggo-linggo, malayo yung biyahe. Kumbaga, paulit-ulit na lang nakita kong mukha ni Brad Arthur dyan sa harapan. Pero ang importante po yung pagsisikap natin. Kasi, ang pinagbibigyan natin ng kahalagahan doon, hindi yung taong nakakasalamuhan natin dito sa templo. Kundi yung sarili natin, isinisecure natin yung kaligtasan natin. Hindi po tayo mapapahiya. Bagamat marami tayong mga dinaranas ng mga experiences dito sa ibabaw ng sanglibutan. Bakit kinakailangan natin magdusa? Bakit kinakailangan natin magsakripisyo? Magtiis? Bakit lahat nandiyan naka-offer sa harapan natin? Kasi po, part po siya ng pamamaraan ng Diyos mula sa pakikinig ng Ebanghelyo hanggang sa pagiging perfection o pagiging ganap o perfecto. Kasi po, hindi malalaman kung ang ating pagkatao ay pure, na iyan ay katulad ng isang ginto kung hindi kadanas o dadarangin sa apoy. Doon na malalaman, kinakailangan ko palang ma-experience na minsan bawalan ako ng aking asawa. Pupunta ka na naman ng simba. Di ba ka? Part lang yun. Halimbawa, gusto mo magsimba ngayon, tapos may birthday. Bakit? Priority mo ba yung magsimba? Kisa dito sa anak mo may birthday? Ngayon, pamamaraan lang yun para malaman kung
Ano ba yung priority mo? Yung birthday o si Lord? Mababalance natin yan. Ang bawat, sabi nga ang pinaka-doktor o pinaka-teacher ng ating pagkatao, walang iba, yung sarili nating experience. Kasi, doon tayo magtatanda, doon tayo matututo. Hindi pa kayong bata, sasabihin mo, huwag mong hawakan yan, mapasok ka. Pero dahil nga, hindi niya na-experience ang mapasok, hindi siya maniniwala doon na mainit. Pero kapag yan ay napasok na, mainit nga pala talaga. Kaya yan po ang nagtuturo sa atin ng mga pamamaraan na matuto tayo. Yung mga sarili-sarili natin karanasan. Kaya hindi po tayo pwedeng sabihin na pare-parehas. Kasi iba-iba ang karanasan natin. Merong isinilang, nasagana sa pagkain, meron namang salat. Meron namang nabibigay yung luho. Meron namang halos hindi kumakain ng kanin sa maghapon. Merong matutulog sa kotso, merong sa papag lang. At minsan karton pa. Kaya iba-iba ang karanasan natin. Pagpapanagpuin lang natin yan sa gitna na kung saan ang wala sa isa, meron sa isa. Kapag yan ay nagsishare ng kanilang mga experiences, matututo po ang bawat isa sa atin. Sabi dito, sapagkat walang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat. At mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawa. Ang ano po kasi, ang sinasabing Hudyo, ito yung lahat ng mga lahi ni Huda. Di ba yung mga Israelita? Pag sinabing Israelita, mga anak o mga saling lahi ni Israel o Jacob. Mga anak ni Jacob, mga inapo ni Jacob, lahat yan ang tawag yan Israelita. Ngayon, meron siyang 12 anak. Ang isa doon, si Huda. Lahat naman ng anak ni Huda ay mga Hudyo. Ang tanong nga niya, lahat ba ng Hudyo ay Israelita? Oo. Lahat ba ng Israelita ay Hudyo? Hindi. Bakit? Kasi may mga pinsan naman, yung mga Hudyo, na iba-iba naman ang tawag sa kanila. Halimbawa, ang kapatid ni Huda, si Levi, ang tawag naman ng lahi doon, mga Levita. Kaya, Levita, Hudyo, magkakaiba po sila. Pero, nagtutulong-tulong sila pagdating sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Sabi nito, yung Grego, ano naman yung Grego? Yung mga wala doon sa lugar ng Israel. Yung mga nasa labas. Parang hintil na rin ang tawag yun. Pero, sabi nito, walang pagkakaiba. Dahil, nung buksan ng tabing ng Diyos sa pamamagitan ng bagamat pigil na pigil pa nung si Simon Pedro, na kumbaga, ang pangangaral ng Ebanghelyo, exclusive lang sa Israelita, pero anong nangyari? Nagkaroon ng pangitain si Simon Pedro. Mayroong isang kumot na bumababa, punong-puno ng mga hayop. Ang sabi sa kanya, sinabi ng tinig kay Pedro, magpatay ka at kumain. Anong sabi ni Pedro? Hindi ko gagawin sapagkat hindi pa nakatikim ang aking bibig ng anumang bagay na masama. Na kumbaga, ang tingin ko kasi ng mga Hudyo sa mga hindi o sa mga hindi Hudyo ay karumalduman. Kaya ipinalalagay nilang marumi. Pero nung buksan ng ating dakilang Panginoon ang pangaral ng Ebanghelyo sa labas ng Israel, kumalat na yun, hindi na po nagkaroon ng diferensya yung mga Hudyo sa mga Grego o sa mga hindi. Kundi pare-parehas na sila binibigyan ng pagkakataon makinig ng salita ng Diyos. Kasi ang akala ng mga Hudyo, exclusive lang yung gospel ni Christ sa kanila. Pero nung binuksan na, kasama na rin yung mga
o mga Grego o mga Hintil na tumatanggap ng aral ng Diyos. Ang ating Panginoon ay hindi po siya malayo sa atin. Siya ay mayaman. Sabi dito, mayaman siya sa lahat ng sa kanya'y nagsisitawag. Ibig sabihin, yung biyaya na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga lingkod ay hindi po mabilang. Bigyan ka na lang ng isang maghapon na wala kang problema sa katawan, na hindi sumakit ang ulo mo, pagamat hindi ka kumain, hindi ka nagutom. Kumbaga walang karamdamang lumapo sa atin, isa na yung kayamanan na ibinigay sa atin na hindi natin minsan ibinibilang na tinanggap natin. Ang tanong, nakapagpasalamat ba tayo sa bawat pag-uwi natin sa ating bahay bago tayo matulog? Totoo, halimbawa, reject yung transaction natin, walang nangyari. Pero yung iningatan ka, tumawid ka sa mga kalsada at hindi ka napalo, hindi ka napamak, dapat ipapalaki din natin yung isang kayamanan ibinigay ni Kristo sa bawat isa sa atin para hindi tayo mapahamak. Dapat kasama yan sa ipinagpapasalamat natin. Binibilang lahat yung na kayamanan ni Kristo na ibinabahagi ng pantay sa lahat ng mga nagsisitawag sa Kanya. Sana man, tanawin natin isang bagay na dapat ipagpasalamat man lang natin kahit araw-araw na nang nalangin tayo, ginagawa natin yan. Sabi dito, sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Dito po sa verse na to, marami po dito ang nagtatalo-talo. Sabi doon sa Mateo, hindi ang lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang sabi dito, maliligtas. Ano ang pagkaiba? Hindi pwede siyang i-combine. Bakit po? Ang lahat ng nagsisitawag, siyempre, kaya mo siya tinatawagan dahil kilala mo siya. At siyempre, kilala ka rin. Hindi pwedeng alam lang natin yung aral ni Kristo, kilala lang natin siya, pero hanggang doon lang, dapat siyempre kilala rin niya tayo. Papaano? Dapat na-experience natin yung presensya ni Kristo sa ating pagkatao. Na-experience natin na nandyan siya sa ating puso. Isa po yan nagpatunay na tayo ay inililigtas ni Kristo hindi lang sa pang-araw-araw na pamumuhay, kundi hanggang sa hinaharap dahil nandyan siya. Hindi siya malayo sa atin. Kaya sabi doon sa hindi ang lahat ng tumatawag sa akin pa kundi ang makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yun bang ang dapat ang ating pagkatao? Hindi lang natin siya tinatawagan. Dapat kinukumpleto natin. Tinatawagan natin siya. Dapat bukas ang ating puso sa pagtanggap sa Kanya dahil tinawag natin siya. Hindi ibig sabihin na tinawag mo lang, paglingon sa'yo, hanggang doon na lang. Kaya mo siya tinawag, may purpose ka, may hinihini ka, may sadya ka sa Kanya. Ngayon, hindi mo naman siya nakakausap ng harap-harapan ang Diyos. Kundi, gagamit siya ng isang tao, susubuin niya para ipangaral ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Saka mo na siya makakausap. Idadaan niya muna sa bibig ng isang tao yung sasabihin niya sa pamamagitan ng aral. Lalo na kung hindi pa tayo nakapagbabasa ng kasulatan, paano natin siya kakausapin? Marahil, pwede sigurong tagapakinig lang tayo, pero sa oras na tinatanggap na natin yung aral niya, magiging buo yung ugnayan natin kay Kristo. Dahil
Kinakausap tayo sa pamamagitan ng kanyang tagapangaral at kinakausap din natin siya sa pamamagitan ng mga panalangin at daing na ginagawa natin bago tayo matulog o sa anumang oras na ating ginagawa na tayo nagsisidamahin. Gagawin lang natin buo o perfecto na tinatawagan natin siya at tinatawagan din tayo. Magbigayan tayo. Pakinggan natin yung aral niya, papakinggan din niya yung dalangin natin. At doon natin may experience na secure ang ating nag-iisang kaluluwa doon sa tinatawag na kaligtasan. Yan po ang pahalaga natin na patahalaga po niyan. Ang ma-secure ang ating nag-iisang kaluluwa na hindi mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy na kasama ng mga isinumpa ng Diyos. Siguro po hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, karaingan man, problema man yan, o karamdaman, lahat ng yan ay ilapit natin sa Diyos. Maglinis tayo ng ating mga puso. Bigyan natin siya ng pagkakataon dahil siya po ang nakakaalam kung ano ang maglulunas sa lahat ng ating mga kahilingan. Salamat sa Diyos at mapagpalang hapon sa bawat isa.